the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Datnanawa kayo ng pamamahayag na ito na nasa mabuting kalagayan at anuman po ang inyong ginagawa, dalangin po ng aking puso na hipuin at pagpalain po ito ng ating Panginoon. Maligayang araw po ng Biyernes sa inyo pong lahat. At ito po muli ang huling araw sa linggong ito ng atin pong pamamahayag sa Tinig ng Pag-asa. Magkikita-kita po muli tayo sa araw po ng linggo at sa Lunes po muli tayo magbabalik. Sa umaga pong ito mga kapatid ay ipagpapatuloy natin yung pong pag-aaral natin tungkol sa Antioch Church. Ayan, so sa mga sumusubaybay po sa Tinig ng Pag-asa, napanood nyo na po marahil yung part 1 hanggang part 3 ng Becoming an Antioch Church. At kung kayo po'y matagal ng mananampalataya, kabilang po kayo sa isang simbahan, ay mahalaga na makita po natin na ang Biblia pala ay mayroong pattern ng isang iglesia o isang simbahan na dapat po ay tinutularan. May mga palatandaan po ng mga katangian ng isang simbahan na dapat tularan ayon po sa aklat ng mga gawa. By the way, yung pong Book of Acts, ito po yung foundation ng pagsisimula ng ministeryo ng simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo, ng simbahang kanyang iniwan. Hindi po ba kayo nagtataka, nakarating po sa atin ang mga aral na ito? At iyon pong iglesyang iyan ay walang iba kundi ang iglesia sa Antioquia. Diyan po sa iglesia sa Antioquia, tinawag ang mga Kristiyano sa pangalang Kristiyano. So kung doon po una silang tinawag at doon po nagmula yung mga aral ng unang mga Kristiyano, di po ba maganda na ito ang ating pag-aralan? Ito ang ating pagmulan ng mga estratehiya na ginagawa natin sa panahon ngayon. Ano bang mga palatandaan, karakteristik ng simbahang ito sa Antioquia at naging napaka-powerful at napaka-effective po nito? So, tinalakay na po natin yan sa unang 3 araw. Ayan, babalik-aralan lang po natin yung karakteristik ng simbahang ito. Sabi po dyan, una, ito ay evangelistic church. Pangalawa, a teaching church. A multiracial or multicultural church. Ito daw po ay team ministry church, meaning ibig sabihin, hindi po pinangungunahan ng isang figurative head lang, kundi talagang team ministry church. Ito raw po ay generous church. Talagang supportive siya sa ministeryo, sa pagmimisyon, no? At matulungin ang simbahang ito. Pang-anim, ito ay worshiping church. Palatandaan po ng isang simbahang talagang palago at matibay ay ang simbahang palasamba talaga. Yan naman ang layunin talaga ng simbahan, hindi po ba? Ang pagbibigay ng kaluwalhatian at pagsamba sa ating buhay na Diyos. Pang-7, it is a praying church. Pang-8, an equipping church. Pang-9, a world church. A church that intends to go to the world and reach the nations. At pang-10, a respected church. Yan po yung 10 karakteristik. At marahil, kasi naka-attend na rin po ako ng mga seminar, yung Natural Church Development. Ayon po doon sa Natural Church Development, may mga palatandaan daw na ng karapat na dapat nandun sa isang simbahan para ito ay natural na lumago. Alam niyo po, kung meron po tayong pagbabasihan ng Natural Church Development, walang iba kung hindi yan Church Antioch eh. Tingnan niyo po yung 10 karakteristik na yan. If that 10 characteristic of the Antioch Church
is evident in your congregation, wala pong dahilan para hindi rin po kayo lumago. Wala pong dahilan para hindi rin po maabot ang mundo na nais ipaabot sa atin ng Panginoon. So, yun po yung karakteristik ng Antioch Church. Ngayon po, mga kapatid, ang next question na ating sasagutin, how does a church get to this place of prominence and influence? Kasi yung pansampu po na karakteristik a respected church. Simbahang iginagalang. Simbahang nirerespeto. Ngayon ang tanong, how does a church get to this place of prominence? A place of respect and influence. How does a church become an Antioch church? Ano sa palagay ninyo, kung kayo po ang sasagot sa mga nakalipas na nating mga pag-aaral, bakit po kaya naging ganyan ka-influence ang Antioch Church? So atin pong minsan pa'y silipin. Nakita na po natin yung mga karakteristik ng simbahang ito, silipin pa ho natin ng mas malalim, ano ba ang naging pundasyon ng simbahang ito sa Antioquia? At dalangin ko po na sana sa araw na ito matapos na natin ang pag-aaral tungkol dito sa Antioquia. Pero mahalaga po na silipin natin ano yung foundation. The foundation of the Antioch Church. Kahapon po, ipinakita ko sa inyo yung aming foundation dito sa Winnipeg, Unida. Meron po kaming 4 na pillar na siyang haligi ng amin pong sinimulang gawain dito sa Canada. Yun po yung evangelism, yun po yung worship, yun po yung discipleship, at yun po yung service. Yun po ay nakita natin sa 10 na karakteristik ng Antioch Church. Kaya ang amin na lang pong gagawin ngayon ay gagayahin pa namin yung ibang mga bagay na ginagawa nitong Antioquia sapagkat ito ang pattern. Kung meron pa ho kami hindi nagagawa na nakita namin na evident sa Antioch Church, yun po yung aming pag-aaralan, yun po yung aming susundin, yun po yung aming pang ise-seminar sa mga pastor, yun po yung aming pang mga ituturo. At hindi po kami mangongopya sa ibang mga simbahang nagsusulputan ngayon. Ang aming pong pattern at ang aming kokopyahin, hindi yan G12. Walang kwentang kopyahin yan. Guguluhin yan ang simbahan nyo. No? Ang magandang kopyahin ay ang simbahan sa Antioquia. No? At ito po mga kapatid ay biblikal. Hindi po yung mga tinuturo ni Cesar Castellanos na kinopya lang naman niya kay Pastor Yonggi Cho ng Korea. No? Kaya tingnan natin po ang pattern ayon po sa Antioch. Silipin natin ang kanilang pundasyon. So the greatness of a church, take note, ito ang sagot dyan The greatness of a church is not measured by the quality of its leaders. Saan siya sinusukat? It is measured on the quality of the average member who belongs to the church. Yung pong greatness daw ng simbahan ay hindi nasusukat sa quality ng kanyang mga tagapanguna. Kaya minsan, ang ginagawa ng simbahan, humanap tayo ng magaling na pastor. Kapag nakakuha tayo ng magaling na pastor, tiyak, ang ating simbahan ay lalago. Humanap tayo ng mahusay, yung eloquent, yung nagpapatawa, yung magaling magsalita, yung charismatic na pastor. Sigurado, lalago ang ating simbahan. Mga kapatid, ito po tandaan ninyo. The greatness of the church is not measured by the quality of its leaders. It is measured by the quality of the average member who belongs to the church. Yun po ang importante. The tremendous church must be built on a foundation. The foundation of the Antioch church must be in place if any church is going to pattern themselves after this early church. Kaya dapat nating makita ano ginawa ng Antioch Church. Ano ang naging dahilan kung bakit itong Antioch Church ay naging matagumpay. Ito po ang sinasabi ng talata ating pupuntahan. Acts chapter 11, 26 hanggang 21 to 26. Ito ang sabi ng talata. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.
The news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. When he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. For he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great many people were added to the Lord. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. So, yun pong balita na may nangyayaring revival, yung balita na meron pong nagaganap na pagdami ng mga tapat na lingkod ng Panginoon sa Antioquia, nakarating sa Jerusalem. At nung nakarating po sa Jerusalem, ano po ang ginawa ng Jerusalem? Nagsugo sila ng pastor, pinadala nila si Barnabas. Pagdating ni Barnabas sa Antioquia, dahil ang sabi itong si Barnabas ay mabuting tao, puspos ng banal na espiritu, ano po ang nangyari? Marami pong lalo pang nanampalataya. Great many people were added to the Lord because of Barnabas' ministry. At nang si Barnabas po ay nakita niya marahil na talagang malaki ang gawain sa Antioquia, naghanap siya ng tulong. Sino ang kanyang hinanap? Ang hinanap niya ay si Saul, si Pablo. At ang ginawa niya, dinala niya si Pablo sa Antioquia, at pagdating ni Pablo sa Antioquia, 1 taon sila na nagturo sa maraming mga tao. At ano ang sabi? Maraming mga mananampalataya doon ang naturuan ni Pablo at ni Bernabe. Doon sa Antioquia, unang tinawag ang mga mananampalataya bilang Kristiyano. So dito po sa Acts chapter 11, 21 to 26, ating titingnan ang pundasyon ng pananampalataya ng mga Antioquia. So simulan po natin sa Acts chapter 11 verse 20 hanggang 21. Ito po yung tinatawag na turning point ng buhay nila. Ang mga mananampalataya sa iglesia sa Antioquia, they turn to the Lord. Yan po yung unang pundasyon, a turning to the Lord. Now, ano pong ibig sabihin yan? Ayon po sa Acts 11:21. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Diyan po pinaghiwalay yung pananampalataya at yung pagtalikod o pagharap sa Panginoon. Yun po yung term na ginamit diyan, turning to the Lord. No? From their former lives, they turned to the Lord. Yung kanilang pananampalataya ay isang tunay na pananampalataya sapagkat nagtulak ito upang sila ay tumalikod sa dating buhay at humarap sa Panginoon bilang pagsunod. Ang sabi po, when the converts were added to the Lord in the Antioch church, there was a true turning. Meron pong tinatawag na legitimate or genuine turning point of their lives. Dito po makikita natin na talagang ito'y pagkilos ng banal na Espiritu Santo na yung mga tao na dating malayo sa Diyos, dating mga ligaw at patay sa katotohanan, patay sa kanilang mga espiritu, ay kinilos ng Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng pagbabagong buhay. And they turned to the Lord. Yan po ang sabi ng talata. This was a turning away from sin and turning unto the Lord. Kaya yung pong karanasan na sinasabi ng mga unang mga mananampalataya nang nangangaral pa ang Panginoong Hesukristo ay naranasan po ng mga taga-Antioquia. Katulad po nung tinawag niya si Sakeo, tinawag niya si Levi, at tinawag na naging Matthew, at tinawag niya si Saul na naging Pablo. Ito pong mga taong ito
ay nakaranas ng pagtalikod sa dating buhay at pagharap at pagyakap sa ating Panginoon. At nangyari po ito dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nangyari po ito, mga kapatid, marahil dahil sa mga patotoo ni Apostol Pablo ng kanyang ibahagi sa mga tao sa Antioquia ang kanyang personal na karanasan. No, yun po. Kaya napakahusay din dito ni Barnabas eh. Alam niya kung ano ang kailangan ng mga tao sa Antioquia. Kung sino ang karapat-dapat na manggagawa. Kaya hinanap niya. Ang term dito then Barnabas departed for Tarsus. No? Ano ginawa niya? To seek Saul. Hinanap po, mga kapatid, ni Bernabe si Pablo upang nung natagpuan niya ito, when he had found him, sa verse 26 ng chapter 11, anong ginawa niya? He brought him to Antioch. Dinala niya si Paul. At dahil doon, maraming mga tao turn away from sin and they turn to the Lord. So, ang quality po, mga kapatid, ng leader, nagre-resulta din ng quality members, hindi po ba? Yung pong mga leader na mahuhusay at alam ang kanilang ginagawa, nagpo-produce din po ito ng mga mahuhusay na mga tagasunod. Yun po yung sikreto. Ang isa sa karakteristik pa at pundasyon ng Antioquia ay ang turning to the Lord. No? The Bible refers to this process as repentance. Yung repentance involves a 180-degree turn from something else. 180-degree turn from something else. So, New Testament Christian or Christianity involves a turning from darkness to light, a turning from serving self to serving the living God. Yan. So, turning to the Lord also involves coming into right relationship with Jesus Christ as Lord of our lives. Yung mga mananampalataya sa Antioquia, turn to the Lord. So, yun po yung una na makikita natin. Merong tinatawag na turning to the Lord experience. Maganda ho yun, ho? Have you experienced that? That kind of an experience? Total, hanap din lang tayo ng hanap ng mga experience. Hanap tayo ng hanap ng mga karanasan. Kumusta ka bilang mananampalataya? Did you have that kind of a turning point experience? O, kailan kayo nagkaroon nun? Sabi po natin, mahal natin ng Lord. Sabi natin, nananampalataya tayo sa Panginoon. Sinasabi natin na tayo mga Kristiyano. Ang tanong, do you have that turning point experience in your life right now? Or, yung isang paa natin nasa mundo at yung isang paa natin ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Hindi huubra yun. Ang tunay na mga convert doon sa Antioquia, nakaranas po sila ng tinatawag na pagsisisi at pagtalikod sa dati nilang pamumuhay. Amen? So, pangalawa, meron pong tinatawag na cleaving with purpose of heart to the Lord. Ayan. So, alam niyo po, ikinumpara ng Biblia ang iglesia bilang kasintahan ng ating Panginoon. Kasintahang babae. The bride of Christ. At ang Panginoong Hesukristo, siya yung groom. No? At darating yung panahon, yung groom at ang kanyang iglesia ay ikakasal. Na po, ito po, mga kapatid, ay yung sinasabing future event, yung marriage supper of the Lamb. No? Yun po ay future event sa pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng pag-iisang dibdib ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang iglesia. Pero alam niyo po ba, na nung tayo'y nanampalataya at binuhay ang ating mga patay na espiritu, nakaranas na po tayo ng pag-iisang dibdib sa ating Panginoon. Isang matinding commitment na tinatawag ito ni Apostol Pablo na kamatayan. Na po? Sabi po niya sa Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo
At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa laman, ay kinabubuhay ko na ngayon sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. So dito po sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ituro niya, at alam ko po, nung tinuro ito, kung ito po'y naka-inculcate sa puso ni Apostol Pablo, hindi lang niya sa Galacia itinuro ito. Naniniwala po ako na ang idea o ang konsepto ng pagkakapako kay Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi po ito literal kundi figurative. Ano po? Kung hindi isang pag-angkin ni Pablo na nung si Jesus ay namatay sa krus kasama siya. Which is, yun naman po yung doktrina ng ating pananampalataya, na nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yun po'y para sa atin. Sa mga mananampalataya. Kasama po tayong napako doon. Yun po'y malinaw kung kayo po'y naniniwala. Kaya ito pong si Pablo ay nasa puso niya po ang turo na ito at alam ko po na ituro niya ito sa Antioquia. Kaya alam ng mga taga-Antioquia na there is that cleaving with purpose of heart to the Lord. Saan po ba natin mababasa yung word na cleaving? Sa Genesis chapter 2, 22 to 24, binabanggit po doon na ang lalaki iiwanan ng kanyang mga magulang, and the man shall leave his father and his mother, and he shall go to his wife, and they shall become one flesh. Sa ibang translation, the man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one flesh. There is a process of leaving and a process of cleaving. Dito po, kanina nakita natin, meron pong process of turning away, where the Christian need to turn away from the former life, the former parents, kung saan doon siya pinalaki, doon siya hinubog, doon siya binuhay. Ano yun? Yun yung world. At ano mangyayari? You will turn away from that and you turn on to the Lord, and the next step is you will cleave with process of heart to Him. So, the type ay sa Acts 11:23, ano sabi diyan? When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Yan po mga kapatid, yung word na remain true. Manatiling nagtatapat, manatiling nasa katotohanan sa turo ng Panginoon sa kanilang mga puso. Yan po ang ginawa ni Bernabe sa mga taga-Antioquia. Tinuruan po ni Pablo at ni Bernabe ang mga taga-Antioquia to cleave to the Lord. Amen? So, ano pong mapapansin po natin? The type of believers that formed the foundation of the Antioch church did not have a shallow commitment to the church and the work of the local church. They were people who faced squarely the obstacle of the cross and came to a complete surrender to Christ. Yan ang pundasyon ng mga Antiochian believer. Barnabas was asking for a determination based on what? Based thing that they were involved with means an attachment as a husband and a wife. Ganun po yung gustong ipaunawa dyan ni Bernabe sa mga taga-Antioquia. Nakatulad ng sinasabi sa lumang tipan na iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ganun din tayo, iiwanan natin ang dating buhay at tayo'y sasama sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po nung analogy na ginamit dyan, Leaving, turning away, and cleaving to the Lord.
Tandaan po ninyo, God is looking for a covenant relationship among His people. Ulitin ko po, God is looking for a covenant relationship among His people. God is a covenantal God. At alam niyo po, ang Diyos ay Diyos ng covenant. Hindi siya sumisira sa kanyang mga pangako. Amen? Ayan. So, ano pa ang pundasyon? Sili pa. Silipin pa ho natin kung ano pa ang pundasyon ng Antioch Church. Number 3, makikita po natin, ayan, ito po ang isa, importante. A willingness to be taught. Kapatid, kumusta ka? Gaano ka nakatagal na mananampalataya? Alam nyo, ang totoong mananampalataya, willing matuto. Hindi naiinip yan sa mga aral. Hindi naiinip sa mga pagtuturo. Alam nyo ba yung mga simbahan na nagsasabing, oy, huwag niyong hahabaan masyado sermon at naboboard yung mga tao. Nagkakamali po kayo ng pananaw kasi po, yung mga totoong mananampalataya ay nasasabik sa mga aral at turo ng Panginoon. Yung mga hindi, napapadaan lang yan dyan, pasulyap-sulyap, hindi po yan nagbababad. Pero yung totoong mananampalataya, katulad ng nangyari sa Antioquia, meron po silang willingness to be taught. Acts 11:26, ano po ang sabi dyan? And when he found him, si Pablo po, nakita ni Bernabe na, dinala niya si Pablo sa Antioquia. He brought him to Antioch. So, anong ginawa nila doon? For 1 whole year, Barnabas and Saul met with the church. Anong ginawa nila? And they taught great numbers of people. So, ang ginawa po ni Pablo at ni Bernabe, 1 taon. Wow, matindi, no? Marami silang tinuruan. At nagturo po sila ng nagturo. Ang nakakatuwa, yung mga tao, sabik sila sa mga pag-aaral. Ano po? So, sabi po dyan mga kapatid, the believers at Antioch had a hunger for the word. Kumusta po tayo? Do we have that hunger for the word? No? Ngayon po, nung araw, baka pwede nating sabihin, nung mga panahon na yun, wala naman telebisyon, walang Netflix, walang Flickstore, walang cellphone, walang YouTube, walang Facebook. Kaya wala masyadong kaagaw. At dahil po sa dami po ng kaagaw ngayon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, people are less and less interested in the Word of God. Kaya mga kapatid, kung meron po talagang dapat gayahin ang mga simbahan ngayon, gayahin natin ang Antioquia. Hindi palibasa, wala nang nakikinig, titigil na tayo. Ako po mga kapatid, kahit po pabawas ng pabawas yung nakikinig sa tinig ng pag-asa, wala akong pakialam. Kasi po, isang aking paniniwala, yung mga gustong matuto ay makikinig at mag-aaral. Hindi po ako naandito para magparami ng makikinig at magpahabol ng magpahabol dahil gusto ko pong pakinggan ako. Mga kapatid, naniniwala po ako na kung ang Diyos ang maglalagay ng hunger sa puso ng tao at yung totoong tao ay mananampalataya dahil binuksan ng Diyos ang kanilang mga puso, they will hunger for the Word of God. Katulad po ng nangyari sa Antioquia. Hindi po yan natural sa tao na kauhawan ng salita ng Diyos. Pero once na ang Diyos ang kumilos na sa kanyang buhay, wala siyang magagawa. Hahanapin niya ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang magpapalaya. Amen? So makikita po natin, to satisfy this hunger meant going to meetings, gathering themselves together. Kaya yung mga tunay na mananampalataya, magkakaroon sila ng matinding pagkagutom na ang tanging makakapagbusog ay ang salita ng Diyos. Kaya nakakalungkot mga kapatid, yung mga mananampalataya na pumupunta sa simbahan, ang hinahanap lang ay yung experience. Ang hinahanap lang ay yung sense of emotionalism, yung saya, no? At yung emosyon.
Dapat po ang hinahanap natin yung malalim na turo. Ang hinahanap natin yung aral na sinasabi ng Biblia. Ang mga taga Antioquia, they were training together and searching the scriptures daily. Ang sabi nga, yung si Jesus at ang simbahan, ang kanilang buong buhay. So I fully understand the concept of balance. Sabihin naman ninyo, Pastor, ano ba naman yan? Kailangan balanse ang buhay. Opo, naniniwala po ako dyan. Wala pong kasinungalingan, mga kapatid. We need balance in everything. Pero ito po, tandaan ninyo. Kapag balance na ang buhay mo, lalo kang hindi gagalaw. Kapag balance na ang buhay mo, lalong hindi ka kikilos. Minsan po, kailangan maging imbalance tayo at itulak tayo ng pagiging hindi natin balanse doon sa mga bagay na espiritual. Kaya hindi niyo po ba napapansin, mentras hindi balanse ang buhay, doon tayo madalas dinadala sa ating mga tuhod para manalangin at tumawag sa Diyos. Kasi pag balanse ang buhay, everything is okay. Ano pong ginagawa ng tao? Nagiging complacent. That is one factor that balance produce in our lives. Diba? Kapag balanse na, okay na ang mga anak, okay ang trabaho, okay ang masaya tayo sa buhay natin, nabibili natin ang gusto. Ano nangyayari? Okay naman, nakakasimba naman pag Sunday, balanse naman ang buhay spiritual. Ano nangyayari, mga kapatid? We became complacent. Kaya ano ginagawa ng Diyos minsan? Katulad din ng ginagawa ng Diyos kay Job at doon sa mga naunang mga alagad niya. So tinanggalan niya ng mga bagay na material. Ano naging bunga? Naging imbalance ang buhay. Pero sa halip na ang hanapin ay ang mga pantugon sa mga bagay na tinanggal ng Diyos, ang ginawa ng mga mananampalatayang ito, pinagtiwalaan nila ang Diyos and they seek the Lord more during that imbalance state of life. At anong nangyari? Pinagpala sila ng Diyos. Amen? So, makikita po natin, the people in Antioch Church viewed themselves as disciples or pupils or learners. Yan po ang katotohanan. Ang Antioquia, ang mga mananampalataya ron, tinawag at tiningnan nila ang kanilang mga sarili bilang mga disipulo ni Kristo. And this implies humility on their part and a hunger and a recognition that they needed what the Word of God provided. Naniwala sila na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. They have that willingness to be taught. No? Meron silang sabi nga sino ba ang madaling turuan? Hindi ho pa yung willing matuto. Napanood niyo na po ba yung mga pelikula ng Karate Kid? No, nung ako'y bata pa, may pelikulang Karate Kid. By the way, may part 1, may part 2 na po yata. Yun ano po. Ito pong huling Karate Kid yata sino ba? Si Jackie Chan na ho yata si Miyagi, yung nagtuturo, no? So kung titingnan po natin, di ba? Naalala niyo po ba yung Karate Kid ay tinuturuan na ng karate, yung ginagamit po yung paghuhugas ng kotse, no? Yung circle na ganyan na may hawak na basahan, pinupunasan lang yung salamin ng kotse. Tinuturuan ni Mr. Miyagi yung kanyang estudyante. Yung pala, yung mga tinuturong gano'n, yun na pala yung karate. Diba? By teaching the young Karate Kid the action of cleaning, ito na pala yung paraan ng pagsangga sa mga suntok ng kalaban. Ano po? So, yun po yung disipulo Yung willing ka na sumunod sa itinuturo ng iyong teacher. And by being obedient to the teaching, without you knowing it, nagiging mahusay ka na sa prinsipyo at sa mga turo na nagiging bahagi na ito ng iyong buhay. Amen? So, pang-apat, ano pa ang pang-apat? Silipin pa natin ang pundasyon. A responsiveness to the Lord.
Ito yung pang-apat. Ay, ba't walang number? A responsiveness to the Lord. Acts chapter 11, 27 to 29. Ano pang sabi niya? During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. So verse 29, the disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. So ang binabanggit po rito mga kapatid, Acts 11 pa rin yan, ay ang iglesia sa Antioquia. At ang sabi, sa iglesia sa Antioquia, may isang propetang galing Jerusalem na nagbigay ng prophecy na magkakaroon ng matinding kagutuman. At sa panahon na yon, kumilos ang mga disipulo. Ano ang ginawa ng mga disipulo? Sila ay nagdesisyon na mag-provide ng tulong sa mga kapatiran, sa pangangailangan, sa matinding kahirapan sa buong Judea. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, it is a beautiful way, the way these Christians at Antioch responded to the word of the Lord. When a prophecy came, they responded to the prophecy. May panawagan, tumugon sila sa panawagan. May pangangailangan, sumagot sila sa pangangailangan. Ipinakikita lang po dyan na hindi lang sila tagapakinig, kundi sila ay tagagawa ng kanilang mga napapakinggan. The prophet prophesies a famine that is several years off, but they are determined to send relief. They don't even wait for the famine to happen. They had not yet experiencing the famine, but they responded immediately. This was the heart of the Antioch church. They had a simple obedience to the voice of the Lord. There is no question that God would be able to lead them into many exploits because of their responsiveness to the Lord. Tayo po, gaano tayo ka-responsive mga kapatid? Gaano tayo ka-responsive sa mga panawagan, sa paghingi ng tulong, sa paghingi ng suporta sa mga gawain ng simbahan? Alam niyo po mga kapatid, yan daw pong balitaan, yung announcement, yan daw po ay hindi madalas nang pinag-iintindi ng mga sumisimba. In fact, sa mga malalaking simbahan, kapag panahon-nahon ng announcement, isa-isa na nagtatayuan ng mga tao at nagkakarera na palabas ng simbahan. So kaya yung ibang mga simbahan ang ginagawa, yung announcement, either inilalagay sa unahan, o kaya bago mag-sermon yung pastor, nag-a-announce na. Kasi kung ilalagay mo raw sa dulo nga, most of the time hindi na iniintindi. Pero alam niyo po mga kapatid, napakahusay nitong mga kapatiran sa Antioquia. Kahit yung announcement ay malupit nilang pinakikinggan dahil doon kailangan nilang tumugon. It is beautiful the way these Christians at Antioch responded to the word of the Lord. Sila po ay mga hearers and doers. Ano po? Ngayon, ang panghuli na pundasyon ng Antioquia, a genuine Christianity. Sabi po ng talata, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Mga kapatid, it is very important to look at the highlighted sentence. The disciples were called Christians at Antioch. It is important to note that the believers in Antioch were called Christians. They didn't call themselves Christians. They were called Christians. Hindi nila sinabing, Kristiyano kami
Tawagin niyo akong Christian. I am a Christian. We are a Christians. No. Sila ay tinawag na Kristiyano. Bakit? Ba't kaya? Alam niyo mga kapatid, tatawagin ka lang na ikaw ay Kristiyano kung nakikita nila na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Tatawagin ka lang sa pangalang in association doon sa association mo. For instance, yan ikang si Ruel ay anak ni Araboy. Yung aking tatay may bansag nung araw, si Araboy Hari. Kasi yung aking si Lolong Gabino, kung tawagin yon, si Gabinong Hari. Kaya yung tatay ko, si Araboy Hari. Nung kami po'y naglalakihan, naririnig ko na rin yung pangalang anak ni Araboy Hari. Ngayon po, wala na yung lolo ko, wala na yung tatay ko. Palagay ko po, wala nang tatawag sa aking mga anak na mga apo ng hari. Lalo na nga, wala na kami sa Pilipinas. Di na nalalaman dito sa Canada na ang aming mga lahi ay lahi ng hari. Hindi po kami Kingsley, ano tawag doon? Kabilang sa royalty dahil hari talaga yung aming lolo. Hindi po. Yung aming po lolo, ewan ko po, ba't binansagang hari yon? Kasi po kung ano daw yung magustuhan nun at kung ano yung gusto nung kunin, kunukuha lang, parang hari. Ganon. Ano po? Kaya negatibo po ang dating nun. Yung amin pong pagiging hari, negative. Kaya hindi po positive yun. Kaya ayaw ko po nung araw, tatawagin akong apo ng hari eh. Dahil in a sense, alam ko po na negative po yung ibig sabihin nun. Pero itong mga Kristiyanong ito, kaya negative or positive kung bakit sila tinawag na Christian, isa lang po ibig sabihin yan. Identified sila bilang mga mananampalataya kay Kristo. At kita sa buhay nila, yung pagiging genuine na mga alagad ni Kristo. At kapag kita ng mga tao, ang pagiging genuine na Kristiyano mo, tatawagin kanilang Christian. They were called Christians because people observe that they truly followed Jesus. A Christian is a follower of Christ, and God is looking for people of faith who are willing to walk where Jesus walked in all and every aspect of life. The members of the Antioch church were good Christians. Kaya po sila itinawag ng mga Christians sa Antioch. Di ba ironic na yung unang mga mananampalataya nanggaling sa Jerusalem? Di ba ironic na yung unang mga alagad nasa Jerusalem? Pero hindi doon tinawag ang mga mananampalataya bilang Christian. Tinawag po sila bilang Christians doon sa Antioquia. At ang Antioquia, matindi nangyari po doon. In fact, nabalitaan lang ng mga taga-Jerusalem na mayroong mga mananampalataya sa Antioquia na nagtatapat sa ating Panginoon. So ngayon, anong ating kailangan gawin? So the need today is every community has the need for an Antioch church. The church of today, the church of the Christians today, need to have an Antioch church. God wants many churches to accept the call and the unique challenge to be an Antioch for their region. God wants us all to lift our vision higher and see the world the way He does. God wants us to renew our passion for the Great Commission and started to live like the Antioch Church. Amen? So kayo po na nakikinig sa akin ngayon, saan man kayo naroon, ito po ang hamon sa ating kapanahunan. Lumang hamon
marahil hindi lang napagtutuunan ng pansin at marahil na-miss po natin ito sa dami ng ating mga bagay na ginagawa, sa dami ng mga training na ipinapasok at isinasaksak natin sa isipan ng ating mga kaanib, nakalimutan natin na nasa aklat ng mga gawa ang pamamaraan upang tayo ay lumago bilang isang iglesia. Let us follow the pattern of the Antioch Church. Amen? Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagtuturo. Patuloy na dumadalangin po kami, Panginoon, para po sa aming mga kapatid. Patuloy na itinataas sa iyo ang kanilang mga pamumuhay. Patuloy na iniaasa ang amin pong mga pangangailangan at ang amin pong mga buhay sa iyong harapan. Ipuin mo po ang mga may karamdaman, ang mga nangangailangan, ang mga nasa kalungkutan, ang mga may mga karaingan. Mangyari nawa, Panginoon, ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Dalangin po ng aking puso na meron po kayong napulot sa umaga pong ito ng ating pag-aaral. Nais ko lamang pong batiin ang ilan sa mga nakasama natin ngayong umaga. Magandang araw po kay Ate Vanji Magnaye, kay Kuya Reynaldo Alcantara, kay Kumaring Ami Santos, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Ate Bids Tabing, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, kay Ai at kay Eric Advincula, kay Nanay Felisa Reyes, kay kapatid na Elisa Banasihan at kay Nanay Felisa Silya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Esther Bautista at kay Kuya Ante, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Yoli Dipol, kay Ate Merly Toledo, kay Ate Lani Tulagan, kay Ate Paz de la Cruz, kay Tatay Jerry at Nanay Belen Ulaes, kay Ate Elsa de la Marter. Ate Elsa, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Ate Leslie at kay Kuya Kiko Tamundong, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatiran sa Kalsadang Bago. Kuya Larry Montillano, Tita Myra Libertino, magandang araw po sa inyo. Kay Brother Dong at mga kapatiran sa Aristocrat. Kay kapatid na Mariby Frias, magandang araw. Kay Maribeth Eusebio, kay Ate Apin at kay Kuya Bani Reyes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Genesis Nieva, magandang araw kapatid. Kay kapatid na Raquel Villanueva, kay Edwin Villanueva, kay kapatid na Annalisa Mendoza ng Fox Creek, kay Kuya Dol at kay Ate Elvie Paredes, kay Marjorie Almasar at kay Daryl Almasar mula sa Amerika. Kuya Noel Andamo, magandang araw po. Pastor Giovanni Baloro, magandang araw. Kapatid na Eric at Hazel Pacifico sa Tijuana, Mexico. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, kapatid na Jefferson Bersuela, magandang araw po sa inyo. Tita Mirna, Ate Mirna Sapitan mula po sa LA, California. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Ate LV Pasquel, Pastor Benjamin Velasquez, Pastor Bay, magandang araw po. Kapatid na Agnes Causaren, si Lay at si Brother Emong Presa, magandang araw sa inyo. Ate Zeni Neri, magandang araw po. Ate Rosie Silla, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Bernadette Del Rosario, magandang araw po sa inyo. At kay Pastor Alan Estrellado. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. Kapatid na Ate Tele Hernandez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Noemi Luna, patuloy po nating ipanalangin si Tatay Joe Luna. Patuloy nawa siyang palakasin ng ating Panginoon. Ayan, ganun din po kay Ate Telly. Patuloy po nating ipag-pray yung anak ni Ate Telly na si Andre, na nawa po ay maayos na ang kanyang papers para makarating na po siya dito po sa Amerika. Ganun din po, patuloy po na pagpapala, pag-iingat sa sambahayan po ni
Brother Alvin at Virgie Darapisa. Magandang araw sa inyo mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Bakit ganun? Ano po? Hindi ko po nakikita sa cellphone ko yung ibang mga comment na nakikita ko naman dito sa desktop. Alam niyo po, nagbago ang Facebook. Si Pastor Raymond Makatumpag po kahapon ay hindi siya makapag-live. Binago po ng Facebook yung kanyang live broadcast. Kapag gumagamit po kayo ng third party na streaming tool, ay nagkakaloko-loko po eh. Nag-iiba po yung paano ko ba papaliwanag to? Magkaiba yung lumalabas doon sa Facebook at doon po sa desktop at saka sa Facebook. Kaya ako po yung nalilito, no po. Ganun pa man po, hindi ko na po itinigil, tinuloy-tuloy ko na po sa pag-asa na it will go through. Pero yung mga naunang first 5 minutes po ng pagsasalita ko, wala po ako nakikitang tao na nakapasok. Pero hinayaan ko lang po at pinagpatuloy ko. Kalauna naman, nakita ko na yung iba. Kasi po yan po ang problema ni Pastor Raymond kahapon. Salita daw po siya ng salita, wala daw pong nakakakita ng kanyang video. Kaya he decided to cut it off. So, akala ko po ganun din ang mangyayari sa akin, pero I decided to go and continue. Inisip ko, i-record ko na lang kung wala nakakakita. Pero, mga naka 5 minutes, may nakikita na po ako nakakapasok. Hindi ko po alam kung bakit. Baka po sa internet or anuman, at least kahit papaano po natapos po itong ating broadcast ngayon. So, maraming pong salamat sa aking pamangkin, si Annalisa Santiago. Ana, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, so pag nawa ay patuloy po kayo. Si Lily Camielo, si Bunso, araw-araw din po nanonood yun sa Tinig ng Pag-asa. At yung pong mga nanonood ng replay. Ayan. So maraming salamat. Magkita-kita po tayo this coming Sunday sa Tinig ng Pag-asa International Online Worship sa Sunday. At sa Monday uli. Dito po muli sa channel na ito ng inyong lingkod sa programang Tinig ng Pag-asa. So God bless everyone.